Praise Release. Halina at umawi ng awit ng papuri sa Panginoong tapat kailan pa man. Ihatid ng tinig ang awit ng walhati. Siya ang dakilang Diyos, anuman ang kalagayan. Sa gitna ng kabiguan o ng kahirapan o ng dalamhati man, kahit anong mangyari, siya'y mananatili ngayon magpawalang hanggan. Siya lamang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kabutihan at pag-ibig niya'y laganap habang panahon. Hindi mapipigilan kanyang kapangyarihan. Kahit anong pagkakataon, siya lang ang naghahari, Panginoon. Patuloy na umawit sa Diyos natin, pagkat kalinga niya'y laging maaasahan. At ang kanyang pag-ibig na di magmamaliw, para sa ating laging kalaan. Sa gitna ng kabiguan o ng kahirapan o ng dalamhati man, kahit anong mangyari, siya'y mananatili ngayon magpawalang hanggan. Siya lamang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kabutihan at pag-ibig niya'y laganap habang panahon. Hindi mapipigilan kanyang kapangyarihan. Kahit anong pagkakataon, siya lang ang naghahari, Panginoon. Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili kayo magpakailanman. Hindi kayo magbabago at mananatili kayong buhay magpakailanman. Sa gitna ng kabiguan o ng kahirapan o ng dalamhati man, kahit anong mangyari, siya mananatili ngayon magpawalang hanggan. Siya lamang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kabutihan at pag-ibig niya'y laganap habang panahon. Hindi mapipigilan kanyang kapangyarihan. Kahit anong pagkakataon, siya lamang naghahari, Panginoon. Happy Sunday, kaagapay! Tayo po'y magkakasama na naman dito sa programang Praise Release dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC
Radyo TV. At syempre kami po ang kasama ninyo tuwing late Sunday afternoon para sa praise and worship na may kasama ring pagbabahagi ng mga kwentong inspirasyon at pasasalamat sa nagdaang linggo. Ayan, napakinggan po ninyo ang ating pambungad na awitin na ang title ay Naghaharing Panginoon na mula po sa ating Papuri 23 album. At syempre hindi lamang po yan ang mapapakinggan ninyo dahil hanggang mamaya marami pa pong nakalatag na awitin at excited din po tayo sa ating featured guest band. Kaya naman mag-tune in lamang po kayo hanggang mamaya. Kumusta po ang mga Sunday ninyo mga kaagapay? Kumusta po ang Sunday service? Ano po ang ninyong natutunan? Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po si Absi Di Ferrer ang makakasama ninyo ngayon at makikinig, kasama nyo makikinig dito sa Praise Release dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at miyembro po kami ng mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And bukod po sa radyo, tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa FEBC PH. Ito po ang official mobile app ng FEBC Philippines at available at free po itong i-download sa Google Play Store at Apple App Store. At sa mga online po dyan, samahan nyo rin po kami sa ating online streaming sa ating YouTube channel. At ngayon naman po, syempre, pupunta po tayo at dadako po tayo sa pinakamahalagang part ng ating program. At yon ay ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makibuklat po kayo sa akin mula sa 2 Corinthians 12:9. Ngayon, mula po sa 2 Korinto, Kabanata 12, Talata 9. Ganito po ang nasasabi. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen, amen. Muli po, binasa po natin ang Bible verse mula sa 2 Corinthians 12:9 na isa na namang napakagandang paalala kaagapay na we can always depend on our loving God. Totoo nga yan kaagapay dahil tanging sa Diyos lamang po nagmumula ang lahat. Maging ang ating kalakasan. Kaya mayroon tayong strength para magpatuloy anuman po ang ating lakbayin, anuman po ang ating kinaharap po sa kasalukuyan. Meron po tayong mga kakayahan, meron po tayong skills at talent at iba pa pong bagay o katangian na galing po sa Kanya. At sa tingin natin, ito yung parang nag-e-enable sa atin or nagpapalakas sa atin sa lahat ng panahon. Pero ang lahat ng bagay na ito ay may limit lang. Kumbaga, limitado lamang ito dahil ito ay sarili lang nating lakas eh. Kumbaga, wala tayong kapangyarihan na maging limitless kagaya ng ating Panginoon. Kaya naman, hindi natin maipagyayabang na kaya malakas tayo ay dahil sa sarili nating lakas o dahil sa sarili nating galing. Dahil in the first place, ang ating Panginoong Jesus ang pinagmumula ng lahat. Siya ang tanging makakapag-enable sa atin. Kahit anuman pong kahinaan natin or weaknesses natin ay magagamit rin para sa kanyang kapurihan. At siya yung mag-e-enable sa atin para malagpasan po natin yung mga pinagdadaanan po natin sa kasalukuyan. Yes, nakakaramdam po tayo minsan o madalas. Nakakaramdam tayo ng pagod or natatakot po tayo, nagwo-worry tayo. Pero nawa po tumatak po sa atin at manatili po sa ating isipan na higit sa lahat, ang Panginoon po ang ating greatest source. Ayan. And yes, kaagapay, manatili lamang po kayo nakatutok dito sa programang Praise Release. At mamaya, antabayanan po natin ang ating makakausap sa ating interview part with our featured guest pagkatapos ng ilang mga papuring awiting mapapakinggan nyo. Kaya stay tuned lamang po mga kaagapay.
puso at damdamin, maghari ka sa akin. Nagsusumamo, O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko nang sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan. Ika'y luwalhatin, ngalan mo'y sasambahin. Dililiputin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Papupurihan, banal mong ngalan,
patuloy na mag-ibig. Salitang banal maihayo hanggang sa kanyang pagdating. Ngayon ang panahon upang maibalik pagpapalang tinanghili. Atin kayong ihahasik upang gawain ng Diyos patuloy na mag-ibig. Salitang banal maihayo hanggang sa kanyang pagdating. Hanggang sa kanyang pagdating. Hanggang sa kanyang pagdating. Praise Release. Kaagapay nagpapatuloy ang programang Praise Release dito sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Napakinggan po nga natin ang dalawang awitin na inawit ng Bandang Pag-ibig United Worship na may title na Ikaw ay Pupurihin at Ngayon ang Panahon. At ngayon nga po makakasama natin sila at kikilalanin natin ang bandang ito dahil sila ang ating featured guest sa hapon na ito. Kaya kaagapay, wag na po natin patagalin pa at let us welcome ang Pag-ibig United Worship. Ayan po. Hello po sa inyo. Hello! Ayan. Kamusta po kayo? And welcome po sa aming programa. Pero bago po tayo magsimula, pwede ko po bang i-request ang bawat isa na magpakilala and ano po yung role po ninyo sa inyong band? Hindi na wala kang matanda. Pastor Take Emily your time po. Ako daw po kasi pinakamatanda. Pastor Emily Nimo po, singer po. Mm-mm. Ayan. Sunod na matanda. Okay. Ako po sanay po nila akong tawagin na Ma'am Dorcas kasi teacher po ako. Ma'am Dorcas, singer din po. Hi everyone, Sister Faith, singer. Hello po, magandang hapon po. Hapon nga ba, no? So, ako po si Sister Glory Fe, singer din po. AJ po, guitarist. Alvin Ubaldo po, Pastor Alvin Ubaldo. So, music director po and arranger. Ayan po. Welcome po and thank you very much po sa availability ninyo and pagbibigay ng time dito sa program. Pero bago po tayo mag-start, meron po ba kayong mga nais batiin po sa hapon na ito? Unang-una ko pong binabati yung mga taga-Pag-ibig Christian Ministries from Isabela hanggang Tagkawayan po, mga local churches po namin. At ang aming Bishop June, Pastora Paz, Pastora Sinen, syempre po yung aking asawa, yung aking mga anak, at sa lahat po na nakikinig po sa atin sa hapon na ito. God bless po. Binabati din namin po ang mga membro ng Pag-ibig Christian Ministries, ang aming pong mga leaders, and syempre po ang worship team ng Pag-ibig Christian Ministries. Magandang hapon po, stay tuned lang po kayo. Sino pa pang babatiin? Hindi. Siyempre lahat po ng kasama namin ngayon, mga kaagapay, good afternoon sa inyong lahat. At masaya po kami na kami po ay naimbitahan na magbigay ng kwento or inspirasyon sa inyo pong lahat. So, binabati din po namin mga friends namin, churchmates, and lahat po ng kasama po sa programang ito. Ginigreet ko po lahat ng schoolmates ko, friends, churchmates. Dito lang naman yung environment ko. My girlfriend, and yun po. So, copy-paste po lahat. Yan. So, binabati ko rin ang mga, yung kasama kasi wala dito yung, hindi kami kompleto eh. So, binabati namin yung ibang bandmates namin, ganun din yung lahat ng mga nanonood po sa programang ito. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan, happy listening po sa lahat. And sige po, tayo po ay magsisimula na at kilalanin po natin kung sino po ba ang Pag-ibig United Worship at kailan po at paano po ba nag-start or nabuo po yung band ninyo?
Yung pong Pag-ibig United Worship, actually nag-start po kami dahil yung isa po naming member ng worship team way back year 2018 ay pumasok po siya sa isang recording studio or UCAP, United Christian Artists of the Philippines. So yun po, in-encourage niya kami na maging part of it. So kami po ay member po ng UCAP. Kaya po yun po ang aming kami nagsimula year 2018. At kaya naman po tinawag na sa dinami-dami ng name, bakit po Pag-ibig United Worship? Syempre, hindi po kami aalis dahil yung pang name ng aming church, Pag-ibig. And syempre, United dahil maganda, ang habang nagpupuri tayo sa Panginoon, tayo as a team, united tayo. Diba? So, yun po yung pinaka, start nun. Pero backstory lang ng konti. Backtrack lang. Yun, kasi nga 2018 yung UCAP no, nung nag-sign kami as member ng UCAP artist. Nung mula bata pa kasi lahat halos kami ng member ng music ministry. Dito na sa church. So basically lahat dumaki dito. Dito na lahat natutong kumanta, sumayaw, tumugtog. Dito na umibig, nag-asawa, nagkaanak. Yan sila. Yan yung yes. Develop. Yes, yun. So, actually, nung nag-check din ako, sabi ko nga sa kanila, nag-check ako ng konting info dun sa page namin. Yung Pag-ibig United Worship, na yung tag na yon talaga, yung band name, is na-create siya is 2015 or 2016. Nung nagkaroon kasi kami ng mission, ang concert mission na Red. Yan. Yung meron kaming nagkaroon kami ng mission yun mission concert sa Isabela, sa local church namin. And doon nagsimula yung, sabi kasi ano bang band? Syempre kailangan may pangalan kasi nga, concert siya, mission concert siya. So, doon nag-start, yung nabuo yung name na Pag-ibig United Worship. Yun nga, 2015, then nagsimula na siya. Nadala na namin siya. Actually, dito ko lang din nalaman kasi nga, nag-check ako ng kailan ba kami nag-start? Yung name mismo. Kasi dati noon, nung mga bata pa kami, wala naman. Kasi parang worship team lang, ganyan, di ba? Wala naman tayong name. Pero since nung nag-involve kasi kami sa UCAP, syempre kailangan may band name or may label na. So doon na-start yung mismong Pag-ibig United Worship na hindi naman nalayo sa aming church name na Pag-ibig Christian Ministries din. So yun. Talaga po palang laking music ministry po ang lahat, Bali, bukod po sa pagtugtog po sa inyong church, meron din po ba kayong, sumasali rin po ba kayo sa mga ibang church? I mean, nagpa-perform din po ba kayo sa ibang church or sa mga conference or events po? Yes po. Hindi lang po dito sa mismong main church. So, ang main church po kasi hindi lang po dito po sa nakalocate po sa Binyan. So, from north to south, Isabela hanggang Tagkawayan, Quezon. So, hindi lang yun ang mga pinupuntahan. Dati, usong-uso pa yung mga crusades eh. So, maraming kaming mga lugar din na mga napupuntahan. So, ibang mga churches, mga yung na-invite din ang Pag-ibig United Worship na mag-held ng mga workshops. Yan. So hindi lang dito sa church at ganoon din yung sa mga sa mga kasalan, ganoon din sa pagka yung mga special occasion. Ayan. So at saka yung hindi rin nalalayo yung kapag kami mga patay. Ayan, syempre kasama talaga din yung ministry. Talagang hindi nawawala yung music eh. So lahat 'yon. Yung Pag-ibig United Worship, marami na rin mga napuntahan. Hindi lang siya matunog dahil sa church lang talaga siya. Kumbaga, hindi siya yung parang nagigig ng yung mga sabihin natin sa worldly, yung mga worldly gatherings. So yun lang. Bukod po sa pagpa-perform, yun nga po, nabanggit niyo po yung mga lugar na pinupuntahan ninyo, yung mga event, and yun nga po, yung mga sinasalihan niyo po. Nagsusulat din po ba kayo ng mga sarili ninyong songs, gospel songs po? Marami na rin songs, ma'am. Yung isang youth pastor namin, almost 5 na yata, o 6 or 7. Marami naman po. Marami po.
Yun nga po kanina po, 'di ba nabanggit ko po na play po natin yung unang dalawang songs ninyo, yung Ikaw ay Pupurihin at Ngayon ang Panahon. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung storya ng mga song na ito? Unahin po natin yung Ikaw ay Pupurihin. Paano po siya nabuo at ano po yung mensahe nito? Yan. Actually, yung Ikaw ay Pupurihin, hindi namin siya original. Ano lang to, ano tawag ng cover song ng Tagalog. Tagalog version. Okay. So, di ba, nabanggit ko nga kanina, na-mention ko earlier, is member kami ng UCAP. So, syempre, may marami kami kasamang artist doon. Meron isang band na si Titus Band. Siya yung talagang nagsulat nitong Ikaw ay Pupurihin. And then, pinahiram niya sa amin. At yun, kasi yung kanilang original is Cebuano. Yeah, Cebuano siya. Tapos Nice. pina-arrange. Tapos nung binigay sa amin, pinahiram, pina-cover sa amin, pinakanta, Tagalog version na siya. Tapos si Pastor Alvin ay nag-arrange, lahat na. So yun, basically ganun siya ang at ako po ang yan. Hindi, yung song naman na to is more on syempre from the title itself, Ikaw ay Pupurihin. Dun sa yung pagkakilala natin sa Panginoon na siya yung ating tagapagligtas, yung kalakasan, siya yung pag-ibig natin, ganun. So, it's more on yun nga, sa pagkakilala natin sa ating Panginoon, na siya lang ang karapat-dapat na purihin sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, makaranas man tayo ng hirap o yung kalungkutan, ganun. Siya pa din yung kailangan maitaas dahil siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Maganda yung song actually kasi nung binigay sa amin to, dahil at especially syempre sa pagka-arrange ni Pastor Alvin na sobrang gandang pag-arrangement niya. Oo, hindi totoo naman. Anthem nga. Mga Oo, ilang weeks po bago, 'di ba po, syempre from Cebuano po na dialect tapos ita-translate po sa Tagalog. Mga ilang weeks po 'yun bago nagawa. yung nabigay sa amin siya, meron na siyang translation kasi. Meron. Na-translate, tin-translate na din nila ng Tagalog. Tapos parang kinanta na namin siya. Binigay siya sa amin. Niyo na po. Ni-record na namin siya. Kasi Alvin, may dadagdag ka. Dun sa siguro yung pagbuo nung So, yung kasi nung first nun, nung bibigay, kasi syempre meron ng may-ari nun eh. Ngayon, nung kinausap ako nun, sabi ko sa akin, sigurado kayo na ibibigay nyo sa amin yan. Actually, binigay yung song na yon sa Pag-ibig United Worship. Dahil nauna na siya na launch ng, yung translated ng Cebuano. Ngayon, sabing gustong mai-release to, pero ibang arrangement na. So, different yung kapag pinakinggan mo yung original and etong version ng Pag-ibig United Worship, iba na yung arrangement niya. Para siyang, ano ba masasabi doon? Parang harana o parang sweet ang dating. Yan. Pwede. Ayan. So kumbaga po pala nilagyan po ng color ng sarili niyong style. Diba po? How about Kasi naman po yung sige po, tuloy po. Yan, yung isang version ng maganda rin siya, guitar driven siya kasi yung isang yung arrangement yung sa original, yung Titus Band. So eto naman, ayun nga, sabi nila iba para daw pang kasal eh. Yung sa intro pa lang eh. Ayun. Yung parang maiiyak ka. Medyo madamdamin po Oo. So, Kasi naging national anthem yan ng church namin eh. Parang pag nila-line up siya, talagang maiiyak ka ng bonggang-bongga. Ayun. Yun nga po. How about naman po yung Ngayon ang Panahon? Ano naman po ang istorya ng awiting to? Actually, ang Ngayon ang Panahon, ang original po, ang una pong ang tawag doon, matagal na panahon, yung dati po naming band leader na naging bayaw niya, ex-bayaw niya pala. Kasi kasabayan ni Pastora M yun. So, nung panahon na yon, inawit na yan. So, dumating noong 1991 pala yon. So, nung time na kami ay na-involve na po sa UCAP, syempre, isip namin, ano ba yung mga songs natin na original natin, na hindi pa nare-record. So, hanggang sa kakaisip-isip, naalala yung song na yan. So, kaya namin po, tapos in-arrange ulit ni Pastor Alvin, tapos dinagdagan din niya nung ibang lyrics, hanggang sa
yun, nabago siya. Tsaka maganda po yung message ng song niya eh, di ba? Lalo na, kasi mostly sa song namin ay parang praise and worship. But this song, itong ngayon na panahon, ang focus talaga niya yung sa pagbibigay natin. Di ba? About giving. So kaya pagka yung sa pagpapala natin, di ba? Kung paano natin binibless ng Panginoon, yun yung ibubuhos niya yung pagpapala sa atin. At ngayon na yung panahon na hindi na natin dapat yung magpatumpik-tumpik pa tayo, kundi maging open ang heart natin para sa pagbibigay. Para din yung salita ng Diyos ay hindi mapuputol, yung pag-spread ng gospel. So yun po yung naging kwento Yung ng pinaka-istorya po nung song na yun. Kumbaga, magiging daluyan po tayo. Tayo po yung mga passing the baton, yung para po maipalagana pa po yung gospel sa mga hindi pa po nakakarinig and sa mga lost pa po. Napakagandang meaning po ng song. How about naman po yung, yun nga po, kasi ipi-play din po namin yung song na i-share ninyo, yung Narito Ako Panginoon. Kwentuhan niyo naman po, at paano naman po yun nabuo and ano po yung mensahe po ng song na ito? Yan yung isa sa pinakamaganda. Maganda lahat, pero isa sa pinakamaganda, yung tatak sa puso. Kasi that time po ay nagkaroon ng vision yung church ng, ano ba yun tawag doon? Church planting. So, yun po yung vision ng aming pong head pastor. Then, meron po kaming kasama dito sa church na nagkaroon po ng composition na iyan. So, sila po sabihin ng pangalan, no? Benavides family, credit po sa kanila. Na it's all about mission po yung kanta. So, parang sa calling, yung hindi mo kayang ipagpalit yung pagkatawag sa Panginoon sa buhay natin, ng mga pastor especially, yung tawag ng mundo. Kaya, iyan yung naging theme song ng mission noong panahon na yon. Hanggang ngayon po. Bukod pa po ron, ano pa po yung, paano po siya kinompose? Actually, ang nag-compose sila, yung magkakapatid po sila, the Benavides. And then yung song na yan, since then na lahat ng gumraduate ng Bible school namin, yan ang theme song. So kasi talaga pagka maririnig po nila yan later on, di ba? Yung song, talaga pag ninamnam mo, yan sagad to the bone yung Talagang biblical yung niya. Yes, sagad to the bone. Yung kasi talaga Nuot po. Sabi doon sa from Roma, every diba? lyric. Yes, hirap, pighati, gutom o pagkabigo, di mawawalay sa pag-ibig mo. Yung nag-compose nila. So yung heart po nila talaga is sa mission. Mission field. Kaya yun yung mga lyrics and words, kaya siguro din Hinugot. So yun po, no, napaka-encouraging po talaga ng mga lyrics ng song ninyo. And ayun nga po, salamat po sa mga awiting pina-perform ninyo, and we pray po na mas marami pa pong maabot and ma-encourage po sa mga awiting ito. Para naman po sa mga kaagapay po natin na nais po mapakinggan yung iba pang songs na kinakanta ninyo, saan po namin ito pwede mapakinggan at mahanap? Siyempre lahat naman ngayon sa may mga YouTube channel na, 'di ba? Meron din po kami, siyempre, Pag-ibig United Worship, official ata 'yon. Ayan. At saka meron kami sanang gustong actually na kilala naman siya within UCAP network, yung Christian Music Hub. Isang application siya na music application siya na nandoon mapapakinggan lahat ng songs ng UCAP artists. Exclusive siya sa UCAP artists. So siguro pwede nilang makuha to sa Google Play. Available naman siya. So alam ko din to free na ba to? Parang free na din siya. O kaya lang kasi may ads na sila. So free na siya. Kung gusto niyo pong makilala din yung ibang artist po na kasama namin sa UCAP, andun po lahat. Andun actually andun si Sir Jonover, si Pastor John. Andun siya, Jonover Luklukan. Butch Chervet po nandiyan. Ano pa ba? Sila Pastor Romel Guevara, nandun din sila. Sino pa ba yung mga local natin? May marami pong local na nandoon, mga artist po. Na syempre hinihingi po namin na suportahan po natin yung ating mga syempre local artist po na tayo din naman po yung magtutulungan na hindi lang siya hindi lang ma-promote yung
yung mga kanta mismo, pero yung ano po, yung ating makapag-minister sa kapwa natin na mga Christians na syempre hindi naman lahat ng naririnig natin sa internet is, 'di ba? Hindi naman lahat gospel song. So ito na yung kumbaga yung platform na pinagkaloob ng Lord, yung Christian Music Hub na nandun lahat, purely to, gospel song lahat to, English, Tagalog, may Cebuano, lahat. Mayroon siyang language. O kaya i-try niyo po mga kaagapay, kung mga sino pong libre po yan, Google Play, i-download niyo lang po, Christian Music Hub. Ayan, thank you. Ayan, para po mapakinggan, i-visit nyo lang po at i-search mga kaagapay, yun nga po, yung Christian Music Hub app para po marinig po natin yung iba't ibang musika na kinreate po ng ating mga talented artist para po sa kapurihan ng Panginoon. Ayan. Follow-up ko lang po. Follow-up ko lang po yung sa mga kaagapay po natin. Gusto niyo po marinig yung mga ibang songs, yung mga pinag-performan namin, subscribe lang po kayo sa aming YouTube channel, Pag-ibig United Worship. Yon, nandun lang po yon. Makikita niyo po doon lahat ng aming pong mga songs at makikita, nawa maging blessing po sa inyo. Salamat po. Ayan. Ayan, kaagapay, tandaan po natin, Pag-ibig United Worship, yan po ay makikita sa Facebook. Meron silang Facebook and YouTube channel, kaya subscribe lamang po kayo. And yan, bago po tayo maghiwalay, ano po ba ang maipapayo po ninyo sa mga kaagapay natin na nais po na magsulat or mag-perform, gumawa po ng songs para po sa Panginoon or ma-involve po sa ganitong klaseng ministry? Papayo daw. About writing. About love life. Hindi. Seryoso na to. Wala po kasi akong experience talaga sa pag-compose ng song. Mostly ang contribution ko po talaga is sa playing and guitar po yung part ko. Pero yung advice ko po as a musician din po, sa mga songwriters and sa mga listeners ng songs namin na dapat may intention tayong makinig not by ears only but with heart din dapat. And kailangan nating malaman na yung mga songs dapat message-driven and we should know na kino-communicate natin yung gospel through writing and music. So, yun po yung parang fundamentals on May dadagdag pala ako. Sa akin kasi, parang isang bagay din na magandang pakinggan, lalo na pag Christian ka, magandang pakinggan yung mga lyrics ng song kapag Bible-based siya. Yung mga, nandun talaga siya sa Bible. At saka madaling matandaan ng isang makikinig. Ay, di ba ganun version? O yun, para sa akin yun paggagawa, maganda sana kung yung mga composers natin, maganda dun tayo talaga. Let's go back to the basic, dun sa Bible pa rin. Yun ang ating compass eh. Talagang hindi yun mababago kasi yun yung salita ng Diyos. Yun lang madadagdag ko. Ayun. Suportahan yung sariling atin, kapwa Pilipino, kapwa Kristiyano, musikang Pilipino, musikang Kristiyano. Other, pa po? Meron pa po ba? So, yun po, yung siyempre, nanggagaling din sa puso. Kasi kung ano nanggagaling sa puso, tatago sa mga pikinig ng mga awitin. So, yun po. So, sa mga gaya nga po nung nasabi, yung sa pagsusulat, message para sa lahat. Alam niyo po, hindi lahat ng binigay ng Panginoon na pinagkalooban ng Panginoon yung gift na yan. So tuloy lang para sa kung sa church yan, mas maganda kasi alam niyo mas maganda yung kinakanta yung sariling komposisyon doon sa church. Kasi hindi naman dahil yung puro foreign song lang yung kinakanta natin. So maganda sa church yung napapakinggan yung yung nilikha ng mismong miyembro. Ayun, ng church. Yan. So, ayun lang po masasabi ko. Ayan po. Okay na po ba? Ayan. So, yes, yan po yung mga tips mula sa ating, mula sa members ng Pag-ibig United Worship. And yes, talaga kaagapay, napakahalaga din po ng buo yung puso sa paglilingkod. Siyempre, hindi naman ito for ourselves, but higit sa lahat, ito ay para sa kapurihan lamang ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po, Pag-ibig United Worship, sa inyong panahon and oras po. Sobrang na-bless po kami sa mga shinare ninyo. And salamat po sa pagbibigay ng time para po makipagkwentuhan and ma-share po yung story ng banda ninyo. May God bless the work of your hands po at patuloy po kayo maging pagpapala po sa mga makikinig sa inyong mga song.
Thank you so much po. Thank you. Thank you. Ayun po, kaagapay atin pong nakausap ang Bandang Pag-ibig United Worship at napakinggan ang kanilang kwento. Ngayon naman po, kaagapay mapapakinggan rin natin ang awiting mula sa kanila na Narito Ako Panginoon. Kaya tutok lamang po kayo mga kaagapay. Narito ako, Panginoon, at ako'y ihanda mo sa kahinaan at kasalanan. Ako'y linisin mo. Ako'y hubugin mo ayon sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat sa iyo. Narito ako, Panginoon. Ako'y tulungan. Naging maunawaan ang iyong kautusan. Ipahayag mo sa akin ang katotohanan na magpapalaya sa sanlibutan. Ako'y buong pusong susunod sa'yo habang buhay
Praise Release. Kaagapay, nawa ay na-enjoy po ninyo ang ating mga awiting inihanda sa inyo at mga awiting inyong narinig mula po sa Pag-ibig United Worship. At we hope po na na-bless po kayo sa kanilang mga shinare at sa kanilang story. At gaya nila kaagapay, kung nais mo rin na makabless at maipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng musika, ibahagi po ninyo ang inyong Christian cover songs. Or mayroon po kayong mga sariling komposisyon, isend nyo lamang po yan sa aming page sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayon naman po, narito ang kwentong inspirasyon na ihahatid sa atin ni Kael Garcia. Not your ordinary kind of news. Pagbibigay pugay sa kabutihan ng Diyos. Praise Report. Happy Sunday, kaagapay! Panibagong pagkakataon para muling purihin ang gawang kabutihan. Lahat nga ay gagawin ng isang ina para sa kaniyang anak. Ito ang pinatunayan ng isang nanay na guro na si Crystal Castro matapos pagsabayin ang pagtuturo habang inaalagaan ang kaniyang anak. Nagkataong nagkaroon ng emergency ang tagabantay ng anak ni Teacher Crystal, kaya napagdesisyonan nitong dalhin na lamang ang kaniyang anak sa eskwelahan. Imbis na umabsent at maiwan ang kaniyang mga estudyante, minabuting kausapin ni Teacher Crystal ang kaniyang principal na kung maaari ay dalhin ito sa eskwelahan ang kaniyang baby. Thankful naman ito dahil inuunawa ng principal ang kaniyang sitwasyon dahil isa itong ama. Kahit na pinagsasabay niya ang pagtuturo sa klase at pagbubuhat sa anak, hindi ito tumigil dahil mahal na mahal nito ang kaniyang ginagawa. Kaya naman saludo po tayo sa mga Wonder Mom. Ikaw kaagapay, gaano mo pinahalagahan ang iyong ina? Nakapagsabi ka na ba sa kanya ng I love you o kaya nayakap mo na ba siya? Tulad ng sakripisyo ni Teacher Crystal, isa sa mga nagpamalas ng matinding sakripisyo ay ang ating Diyos. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa katubusan ng ating kasalanan. Sabi nga sa Juan 3:16, ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig niyang Diyos ang sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana ay naging inspirasyon at kalakasan ng kwentong ito para sa iyo. Ako po si Kael Garcia, pagpalain ng Diyos ang iyong panibagong linggo. Ingat ka! Paano na ang tanong ng nangangamba? Bakit kaya ang tanong ng nababalisa? Saan dadalhin ng mga suliranin sa bigat ng pasanin? Paano, oh paano kakayanin? Huminga ng malalim sa Diyos, ituon ang iyong paningin. Magpuri at manalangin.
Praise Release. Ako po si Bishop Pablo Olores ng Door of Faith Church, Valenzuela City. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na biyaya na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Lord, patuloy po naming itinataas ang aming pong bansang Pilipinas na patuloy na makarecover, Panginoon, sa amin pong ekonomiya, Panginoon. Patuloy mong samahan ang aming presidente, ang mga senador, ang mga kongresman, Panginoon, na ikaw po, Diyos, ang patuloy na gumawa at kumilos sa buhay ng bawat isa. Maging sa mga sekretary na patuloy mong itinalaga upang patuloy na mamahala sa iba't ibang departamento ng amin pong pamahalaan. Dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang COVID-19, Panginoon, ang pandemic na patuloy po naming naranasan. Na patuloy na matapos na po ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, O God, na taga Nazaret, O Diyos, na patuloy kang gumawa at kumilos, Panginoon, sa aming bansa. Kaya, O God, ang lahat ng ito, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo. Ang lahat ng papuri, pasalamat, ito po ay aming alay sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen and Amen. Praise Release. Nung una kong malaman to, hindi ko kayang maniwala ang makasalanang tulad ko. Mayroon palang maaasahan sa kabila ng aking pinagdaanan. Mayroon pa rin panghawakan, pangako niya hindi niya ko iiwanan, at kasama niya magpagkailanman. Wala nang ang magkapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig niyang inialay sa atin. Pagpapatawad ang binigay sa atin, kapalit ng mga kasalanan natin. Ang kailangan lang ay tanggapin mo, pagmamahal na para sa'yo. Ngayon sa bawat hakbang ko, siya na ang lagi kong kasama. Unti-unting nababago ang puso sa biyaya niya at pagkapal. Sa kabila ng aking pinagdaanan, mayroon pa rin panghawakan, pangako niya hindi niya ko iiwanan, at kasama niya magpagkailanman. Wala nang ang magkapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig niyang inialay sa atin. Pagpapatawad ang binigay sa atin, kapalit ng mga kasalanan natin. Hindi na nga ito mababago, yan ang paniwalaan mo. Ang kailangan lang ay tanggapin mo, pagmamahal na para sa'yo. Wala na nang makapaghiwalay, kamatayan mano ang buhay, kasalukuyan mano ang hinaharap, mapamunuan mano ang limang nilalang, katasan mano ang galaliman. Hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin ni Kristo Jesus. Wala na nang makapaghiwalay sa atin, siya pag-ibig niya inialay sa atin. Pagpapatawad ang binigay sa atin, kapalit ng mga kasalanan natin. Hindi na nga ito mababago, yan ang paniwalaan mo. Ang kailangan lang ay tanggapin mo, pagmamahal na para sa'yo. Praise Release. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Nawa po ay napapagpala po kayo ng mga awiting inihanda po namin. At para naman po sa bagong good news, narito naman po ang ihahatid sa atin ni Kayla Escalante. Not your ordinary kind of news. Pagbibigay pugay sa kabutihan ng Diyos. Praise Report.
Happy Sunday, kaagapay! Ito po si Kayla Escalante, hatid ng isa pang kwentong inspirasyon. Para sa mga kabataang babae, isa sa mga highlight ng kanilang kabataan ay ang pagsapit ng kanilang 18 taong kaarawan. Karaniwan itong ipinagdiriwang na mayroong handaan. Ngunit kakaiba ang naging paraan ng isang dalaga mula sa Santa Fe, Leyte. Dahil upang ipagdiwang ang kanyang 18 taong kaarawan, nagtanim siya ng 18 cacao tree seedlings. Iyan ay si Eviona Marie Velasco na hindi nag-iisa sa gawaing ito dahil kasama niya ang kanyang mga pinsan na nagtanim. Aniya, ginawa niya ito upang ipahatid ang kasalukuyang climate change na ating kinakaharap at paano ito makakaapekto sa ating lahat kung hindi gagawan ng aksyon. Salamat sa gawang kabutihang ito, Eviona Velasco. Sa halip na isang magarbong okasyon, mas pinili mo ang makatulong sa ating kalikasan. Mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, Talata 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Kaagapay, paalala po ito sa atin na bilang nilikhang tao ng Diyos, mayroon tayong special rule para sa iba pang nilikha ng Diyos. Kaya naman, let us be a good steward ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, kabilang ang ating kalikasan. Muli ito po si Kayla Escalante. God bless you, kaagapay! Itago ang kahinaan.
minsan pang ibalik sa alaala, minsan pang damhin pag-ibig mong inalay sa puso mo at sa damdamin. Alinlangan ay wala, inibig ang tulad ko, inibig mong tunay. Kahit pa man minsan ako'y lumalayo, nanlalamig, nagkukulang, nagkakamali. Kailan pa man di ka nagbago, pag-ibig mo'y di naglaho, ni minsan di nilisan. Lagi kang naroon sa aking tabi, sadyang wala nang papantay sa pag-ibig mong dalisay. Tanging ikaw lamang ang sa akin nag-alay, ngayon at magpakailanman. Pagmamahal na iyong bigay, hindi kailan magwawakas ang pag-ibig mong tunay. Kapag ako'y nalulumbay, karamay ka. Sa sandaling kailangan ka, ika'y nandiyan. Kailan pa man di mo iniwan, kasama kang lagi sa tuwina, ni minsan di nilisan. Sa piling mo'y mayroong katiyakan, sadyang wala nang papantay sa pag-ibig mong dalisay. Tanging ikaw lamang ang sa akin nag-alay, ngayon at magpakailanman. Pagmamahal na iyong bigay, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Sadyang wala nang papantay sa pag-ibig mong dalisay. Tanging ikaw lamang ang sa akin nag-alay, ngayon at magpakailanman. Pagmamahal na iyong bigay, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay kong taglay, tanging laan lamang sa'yo. Sa pag-ibig mo, o Diyos, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo Praise Release. Muling nagbabalik at nakikinig pa rin po kayo dito sa programang Praise Release dito sa 702
DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kasama niyo pa rin po ako, Absidy Ferrer, at tayo naman po ay bumati at dumako sa ating mga greetings na ipinadala sa atin ng ating mga listener. Ayan, una po, binabati ko ang aking parents, sila Tatay Pedro and Nanay Yoli, gayon din sa aking kapatid, kay Ate Christy at sa kanyang husband, si Kuya Art. Happy listening po sa inyo. Happy Sunday din sa aking mga ka-Victory Group, Ate Melds, Ate Mina, Ate Michi, Angie, Patricia, and Eunice. Ayan, happy listening sa inyo. Gayon din, shout out sa aking best friend. Ayan, nakikinig siya ngayon. Si Michelle Giliang, ingat-ingat ka dyan. And happy listening din po kina Nanay Julie at Tatay John dyan sa Bulacan. Ngayon naman po, narito at pakinggan natin ang hatid na kwento ni Brian De La Cruz para maghatid inspirasyon sa inyo. Not your ordinary kind of news. Pagbibigay pugay sa kabutihan ng Diyos. Praise Report. Magandang araw ng linggo, kaagapay, ang pamilyang sama-samang nagtutulungan na pagtatagumpayan ang bawat suliranin sa buhay. Yan ang pinatunayan ng pamilya ni Edward Apolinario na nagbigay tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng sa lalawigan ng Antique. Mismong miyembro ng pamilya ni Edward ang nagbigay ng pagkain at ilang pangangailangan ng mga residente ng Barangay Amparo para sa 30 pamilya. Isang glass installer si Kuya Edward at ito ang kanyang pinagkakakitaan sa araw-araw upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Dahil sa pusong mapagbigay ni Kuya Edward at ng kanyang pamilya, hindi naging alintana ang pagkakaroon ng problemang pinansyal na kapasidad dahil nag-ambagan sila ng kanyang pamilya kasama ang customer ni Kuya Edward upang makabili ng grocery. Sa pinagsama-samang halaga na kabili ng bigas, delata, noodles at kape, ang perang nalikom ni Kuya Edward na siyang pinamahagi sa 30 residente ng Barangay Amparo sa lalawigan ng Antique. Mensahe ni Kuya Edward sa mga nasalanta ng bagyo na tulad ito ng ating buhay na puno ng pagsubok sa buhay. Kailangan natin magpakatatag at magtiwala sa Panginoong Diyos dahil ibabangon niya tayo. Kaagapay, ang pagtulong sa kapwa ay hindi kinakailangan ng malaking pinansyal na kapasidad, kundi pusong marunong umunawa, mapagbigay at bukas palad para sa pagbibigay biyaya. Walang malaki o maliit na biyaya sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa kanilang nasasakupan. Kaya naman ang sabi ng Panginoon sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 13, mga talatang 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kung may pagkakataong tumulong para sa kapwa, ialay ang inyong sarili, dahil ang pagtulong sa ating kapwa ay isang pagpapala mula sa ating Panginoon. Ating tandaan na ang pagtulong sa kapwa ay magbubunga ng kaligayahan na hindi mo malilimutan. Sabi nga sa isang telepantasyang pelikula na ang pinakamalaking kasalanan ay may kakayahang kang tumulong ngunit hindi mo ginawa. Para sa praise release, ito po si Brian De La Cruz, nagpapaalalang Diyos ang sandigan. Asahan ng pangako niya sa'yo na kailanman siya ay kasama mo. Sa paggising, siya'y sikat ng araw. Sa pagtulog, talang nakatanglaw
siya natutulog. Saan ka man siya'y naroon. 24 na oras, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, walang segundong lilipas na hindi siya kasama mo. Ano mang suliranin mo, tulong ay matatamo, tapat siyang kapiling mo, todong babantay sa'yo. 24 na oras, lagi-lagi siyang kasama mo. Hawak-hawak niyang buong mundo. Noon, ngayon, pati ang bukas mo. Tulad din ng kamay sa oras ang walang tigil, walang kapaguran. Kahit minsan di kanya iiwan, tumigil man ikot ng mundo. 24 na oras, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, walang segundong lilipas na hindi siya kasama mo. Ano bang suliranin mo, tulong ay natatamo, tapat siyang kapiling mo, todong mapantay sa'yo. 24 na oras, lagi-lagi siyang kasama mo. Oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, walang segundong lilipas na hindi siya kasama mo. Ano bang suliranin mo, tulong ay natatamo, tapat siyang kapiling mo, todong babantay sa'yo. 24 na oras, lagi-lagi siyang kasama mo. Praise Release. Kaagapay, bago po tayo matapos, narito po ang isang paalala mula sa salita ng Panginoon na mababasa sa unang Pedro, Kabanata 5, Talata 7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ayan, panibagong week na naman po, kaagapay, ang sasapit, pero dalhin po natin yung pangako at katotohanan ng mga talatang ito na anuman po ang ating pinagdadaanan, kasama po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po tayo sa mga nakasama po natin ngayong hapon at sa ating featured na banda ngayong hapon, ang Pag-ibig United Worship, at sa kanilang mga ibinahaging mga awitin. Gayon din sa ating mga praise reporters na sina Kael Garcia, Kayla Escalante at Brian De La Cruz. Thank you so much din sa mga umagapay sa atin na production technicians na sina Reggie Villena, Nathaniel Peralta at Benjo Morano. Gayon din sa ating broadcast engineers sa pangunguna ni Engineer Reynaldo Pagador, JV Tabua, Chris Molina at Michael Lopez. Sa ating mga nakasama at umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter site, maraming salamat po. And sa mga kaagapay natin na sumama sa atin dito sa Praise Release. Ako po muli si Absi D. Ferrer at magkarinigan po muli tayo next week, and God bless you, kaagapay! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa
dapat sambahin. Ikaw ay sambahin. Dakilang ngalan mo, Panginoon. Wala kang katulad. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Walang ibang pupurihin. Walang ibang pupurihin. Walang ibang pupurihin. Walang ibang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Tanging ikaw. Ikaw lang ang Sa Diyos ang papuri. 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 Praise Release.